Sang-ayon ba sa konstitusyon ang mga aksyon ng Senado sa impeachment? Ang diskusyon at analisis sa tanong na ito ay gagabayan ng mga sumusunod na prinsipyo sa batas. Una, ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. Pangalawa, ang mga batas ay dapat sumunod sa konstitusyon. Ang mga batas na hindi sang-ayon sa konstitusyon ay walang bisa. Pangatlo, ang mga desisyon ng Korte Suprema ay bahagi ng batas. Subalit ito ay applicable lamang sa main decisions, at hindi sa separate opinions, concurring opinions, dissenting opinions, at obiter dicta. If we will not be able to conclude, whether acquittal or conviction, the present impeachment case against Vice President Sara Duterte before the lapse of the 19th Congress, the same is functionally dismissed or deemed de facto dismissed. Nakasaad ba sa konstitusyon na ang impeachment case ay de facto dismissed sa pagtatapos ng Congress? No. Ang pagkakaiba ng impeachment practice sa Pilipinas at sa US ay irrelevant dahil ang Pilipinas ay may sariling konstitusyon, Supreme Court decisions, at karanasan sa impeachment. Ayon sa konstitusyon, na pinaliwanag ng Supreme Court sa mga kaso tulad ng Balag vs. Senate, Pimentel vs. Joint Committee of Congress, Chavez vs. JBC, at iba pa, na, una, ang Senate ay continuing body, at ang nagdeterminate lang sa pagtatapos ng Congress ay ang function ng Senado bilang mambabatas. Pangalawa, ang function ng Senado na walang kinalaman sa paggawa ng batas ay hindi nagdeterminate. At pangatlo, ang impeachment ay isang function na walang kinalaman sa paggawa ng batas, kaya hindi ito nagdeterminate sa pagtatapos ng Congress. I respectfully move that in view of its constitutional infirmities and questions on the jurisdiction and authority of the 20th Congress, the verified impeachment complaint against Vice President Sara Zimmerman Duterte be dismissed. Pinapayagan ba ng konstitusyon na i-dismiss ng Senado ang impeachment case bago ito mag-convene as impeachment court? No. Una, binigyan ng konstitusyon ang Senado ng responsibilidad na mag-try and decide impeachment cases. Ang pagdidismiss sa impeachment case sa kahit anong stage ay lumalabag sa constitutional duty na ito dahil pinipigilan nito ang impeachment court na dinggin at magdesisyon sa impeachment case. Pangalawa, ang ginamit na legal basis sa Francisco vs. House of Representatives ay concurring opinion lamang at hindi ang main decision, therefore hindi ito bahagi ng batas. So ibig sabihin, pwedeng pagkukonvene ninyo, pwede pa rin may tumayon para may mag-motion to dismiss na senador and then didesisyonan ninyo. Wala namang bawal ng motion eh. Yan ang problema ko sa maraming nagsasabi ng kung ano-ano eh. Asan ba yung rule? Asan ba yung provision sa saligang batas o sa rules of impeachment na bawal ang ganito o ganyang klaseng motion? Hindi mo naman pwedeng pigilan eh. Pinapayagan ba ng konstitusyon na i-dismiss ng Senate Impeachment Court ang impeachment case? No. Una, may responsibilidad ang impeachment court na mag-try and decide impeachment cases. Ang pagdidismiss sa impeachment case ay pagtatalikod sa responsibilidad na ito dahil hindi na pakikinggan ng impeachment court ang ebidensya, at hindi na ito magbibigay ng judgment ayon sa ebidensya. Pangalawa, nag-oath ang mga senator judges na maging politically neutral at huwag i-prejudge ang kaso. Ang pagdidismiss ay pagpre-prejudge sa kaso nang hindi pinakikinggan ang ebidensya. Pangatlo, hindi applicable ang Estrada at Gutierrez impeachment cases dahil iba ang facts nito sa kasalukuyang Duterte impeachment case. Huminto ang prosecution sa Estrada case, at nag-resign naman si Gutierrez bago masimulan ang impeachment case. That the articles of impeachment be returned to the House of Representatives without dismissing, and that should be nor terminating the case until such time that one, the House of Representatives certify to the non-violation of Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, which provides that no impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year, including the circumstances of the filing of the first 3 impeachment complaints. And number 2, that the House of Representatives of the 20th Congress communicate to the Senate that it is willing and ready to pursue the impeachment complaint against the Vice President. Pinapayagan ba ng konstitusyon na i-return ng impeachment court ang articles of impeachment sa House of Representatives? No. Ang actions lang na pinapayagan ng konstitusyon sa impeachment case ay ang pag-initiate ng House of Representatives,
at ang pag-try and decide ng Senate Impeachment Court. Ang pag-return ng articles of impeachment at iba pang aksyon maliban sa initiate, try, and decide ay wala sa konstitusyon. At ayon sa konstitusyon, ang House of Representatives lang ang may kapangyarihan sa pag-initiate ng impeachment cases. Walang kapangyarihan ng Senado na i-challenge kung paano ang proseso ng pag-initiate ng House of Representatives. The impeachment court cannot take judicial notice yet of this resolution unless it is actually published in a newspaper of general circulation. So without such publication and without such filing with the impeachment court will not be apprised of this knowledge. Okay, so I think, can you say that in layman's terms para maintindihan ng ating listeners? Ang ibig po niyo sabihin, the House certifying that they did not violate the Constitution is not enough. Kailangan ilabas nila ito sa dyaryo? Ganun ba yun? Tama po yan, Karen. No? Meron tayong Korte Suprema na desisyon, yung Tanyada versus Tuvera, lahat po ng law student unang inaaral yon. At nakalagay po doon na in order for the general public ay ma-apprise po ng kaalaman tungkol sa mga pagpapasa ng batas na yon o ng resolusyon, kailangan po itong i-publish. Inuutos ba ng konstitusyon na i-publish sa newspaper ng House of Representatives ang certification nito ng pagkukumplay sa order ng impeachment court? No. Ang requirement ng publication na tinalakay sa Tanyada versus Tuvera ay applicable lamang sa mga batas. Tinalakay din sa Tanyada versus Tuvera ang Article 2 ng Civil Code, na nagsasabing ang mga batas ay may bisa lang pagkatapos ng 15 days ng publication nito. Walang probisyon sa konstitusyon na nag-uutos sa prosecution o defense sa impeachment case na i-publish muna nila sa dyaryo ang communication nila sa impeachment court. Summary. Una, ang de facto dismissal ng impeachment case sa pagtatapos ng Congress ay unconstitutional. Pangalawa, ang pagdidismiss ng impeachment case bago mag-convene ang Senate Impeachment Court or during trial ay unconstitutional. Pangatlo, ang pag-return ng Senate Impeachment Court ng Articles of Impeachment sa House of Representatives ay unconstitutional. Pang-apat at huli, ang pagre-require na i-publish sa newspaper of general circulation ng House of Representatives ang certification nito sa pag-comply sa order ng Senate Impeachment Court ay unconstitutional.